Sa masukal at madilim na gubat ng Kalansay, kung saan bihirang mga has pumasok ang tao dahil sa mga alamat ng mga maligno, tiwata at halimaw, naninirahan ang isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Isang puting kabayong may pakpak. Maputi ito na tila niebe sa taglamig at ang mga pakpak nito'y parang yari sa pinong balahibong pilak. Sinasabing ito'y hindi lamang isang kabayo kundi isang bantay ng kalikasan. Isang nilalang na ipinadala ng mga diwata upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan sa paligid ng gubat. Samantala, sa isang baryong malapit sa gilid ng gubat, nakatira si Madong, isang magsasakang kilala sa kanyang sipag, tapang at kabutihang loob. Hindi siya mayaman. Ang kanyang lupa'y maliit, ang kubo'y luma, at ang kanyang kaibigan ay isang tandang na si Kulot at isang matandang kalabaw na si Berto. Si Madong ay ulila na sa magulang at walang pamilya. Bata pa lamang siya'y naulila na dahil sa salot na kumitil sa halos kalahati ng mga tao sa kanilang baryo. Mula noon, ang kanyang buhay ay umikot sa pagsasaka, paghuhukay ng lupa, pagtatanim ng palay, at pakikipagkapwa-tao. Pero sa kabilang dulo ng baryo ay may isang albularyong kilala sa pangalang Mang Kalisto. Noon, siya'y iginagalang bilang manggagamot at tagapagpagaling. Ngunit dumating ang panahon na tila nagbago siya. Hindi lamang siya basta nagpapagaling ngayon, kundi gumagamit na ng mga barang, kulam at itim na mahika upang kontrolin ang mga tao. Ang kanyang mga tinulungan ay tila nagkakasakit muli, mas malala pa. Sinasabing siya'y may itim na libro ng pangkukulam at isang palayok ng dugo na ginagamit sa kanyang ritual. Lahat ng iyon ay pinabulaanan niya sa harap ng tao, ngunit alam ng ilan sa mga matatanda sa baryo na siya'y nagiging sakim sa kapangyarihan. Isang gabi, habang pauwi si Madong mula sa sakahan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa itaas ng gubat. Ang liwanag ay kumikislap na tila buwan na nagpakpak. Napahinto siya. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang anino ng kabayong may pakpak na lumilipad sa ere. Humahawi sa mga ulap bago ito biglang bumagsak sa gitna ng gubat. Nabahala si Madong. Diyos ko, anong nilalang iyon? Sa kabila ng takot, nagpasya siyang puntahan ng lugar kung saan bumagsak ang kabayong may pakpak. Dala ang kanyang itak at lamparang degas, tinahak niya ang masukal na daan patungong gubat. Tahimik. Tila patay ang paligid. Naroon ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng tuyong dahon, at ang mga matang tila nakamasid mula sa dilim. Sa isang maliit na clearing, natagpuan niya ang nilalang. Nakahandusay ito. May sugat sa pakpak at tila nang hihina. Isa kang engkanto? Bulong ni Madong habang dahan-dahang lumapit. Napatingin ang kabayo sa kanya. Matalim ang mata nito, ngunit hindi galit. May lungkot at tila pagmamakaawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naunawaan ni Madong ang nilalang, hindi sa salita kundi sa damdamin. May masamang albularyong nagpapakawala ng kadiliman. Kailangan kita, wika ng kabayo sa kanyang isip, gamit ang isipang telepatiko. Nagulat si Madong, ngunit hindi siya umurong. Anong kailangan kong gawin? Nagliwanag ang isang bahagi ng pakpak ng kabayo at biglang isang liwanag na mala-espiritu ang pumasok sa dibdib ni Madong. Napahawak siya sa kanyang puso. Init. Lakas, liwanag. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng kalikasan. Ang laban mo ay laban ko. Sa kalayuan, mula sa mataas na bundok, isang anino ang nakamasid. Si Mang Kalisto. Hawak-hawak ang kanyang itim na baston at sa kanyang tabi ay isang garapon ng lumulutang na mata. Nahanap mo na pala ang kabayo, Madong, pero hindi mo pa alam ang tunay na kapangyarihan niyan. At oras na mabuo ko ang ritual, ako na ang magiging hari ng buhay at kamatayan sa buong baryo.
Dinala ni Madong ang sugatang kabayong may pakpak sa kanyang lumang kamalig sa likod ng bukirin. Ginamit niya ang mga halamang gamot na iniwan ng kanyang namayapang ina. Isang simpleng albularyo noon na may mabuting puso upang gamutin ang sugat ng nilalang. Habang ginagamot niya ito, biglang lumiwanag ang katawan ng kabayo. Unti-unti, nagbago ito ng anyo mula sa isang kabayong may pakpak, naging isang babaeng diwata na may puting buhok, balat na tila kristal at mata na tila may mga bituin sa loob. Napaatras si Madong sa gulat. Ano ka ba talaga? Ngumiti ang diwata. Ako si Arawinda, tagapangalaga ng kalikasan at espiritu ng hangin. Ang anyo kong kabayo ay aking anyong pandigma. Ngunit ngayon, ako'y sugatan at humihina. Bakit ka napunta sa gubat na iyon? Tanong ni Madong habang inaaplayan ng langis ang kanyang sugat. Dahil sa isang ritual ng kadiliman na isinagawa ni Kalisto, pinilit niyang buksan ang pusod ng lupa, isang lihim na hukay sa ilalim ng gubat na pinagtataguan ng itim na kapangyarihan. Sa tuwing binubuksan ito, naaapektuhan ang lahat ng nilalang ng kalikasan, maging ang mga espiritu tulad ko. Napalunok si Madong. Hindi siya sanay sa mga ganitong usapan, mga diwata, ritual, kadiliman. Sanay lamang siya sa pagsasaka at pagkumpuni ng bakod. Bakit mo ako pinili? Tanong niya. Dahil ang puso mo'y malinis at wala kang pagnanasa sa kapangyarihan. Kailangan ng kalikasan ng mandirigmang may lakas, tapang at puso. Ikaw lang ang may balanse ng tatlong iyon. Natahimik si Madong. Kahit papaano, may pagdududa pa rin siya sa sarili. Isa lang siyang ordinaryong magsasaka, pero napatingin siya sa kanyang kamay. Kanina lang, nang haplusin niya ang pakpak ng diwata, nagliwanag ang kanyang palad. May iniwan akong binhi ng liwanag sa iyong katawan. Dagdag ni Arawinda. Sa tamang panahon, ito'y tutubo at magiging iyong sandata. Sa labas ng kamalig, napansin niyang hindi na normal ang paligid. Ang mga tanim sa palayan ay tila nalalanta kahit walang tagtuyot. Ang mga uwak ay tila nananahimik. Ang tubig sa irigasyon ay biglang bumagal ang agos. May epekto na ang ginawa ni Kalisto, sabi ni Arawinda. Bago magbilog ang buwan sa ikatlong gabi, kailangang matigil ang kanyang ritual. Kapag nabuksan niya ng buo ang pusod ng lupa, mapupuno ang baryo ng salot at pagkamatay. Anong dapat kong gawin? Hanapin mo ang tatlong bantay ng sangkap ng kalikasan, ang matandang aso sa kanluran, ang batang puno sa silangan, at ang buwitre sa tugatog ng timog. Kailangan mo ang kanilang basbas upang mabuo ang iyong kapangyarihan. Ngunit mag-ingat ka. Si Kalisto ay may mga mata kahit sa anino. Samantala, sa malayong kuweba, si Kalisto ay nakapwesto sa altar. Sa harap niya'y isang itim na mangkok, puno ng dugo ng paniki at balahibo ng uwak. Dumadami na ang kapangyarihan ko, bulong niya. At ang kabayong diwata ay sugatan na, pero bakit biglang may liwanag sa baryo? Sino ang... Inilabas niya ang isang mahiwagang salamin. Doon ay nakita niya si Madong. May hawak na liwanag sa palad at sa tabi ay ang diwata. Siya pala ang magiging balakid ko. Napangisi si Kalisto. Panahon na para ipadala ang aking unang mambabarang. Gabi. Tahimik ang buong baryo ng Kalansay. Ang mga tao ay nasa kani-kanilang bahay, nagsasara ng bintana at pinto dahil ramdam nila ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid, lamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng dilim, may isang nilalang na gumagapang sa lupa, nakasuot ng itim na balabal, at ang mga mata ay pulang-pula na parang nagbabagang uling. Ito si Salimbaw, ang unang mambabarang na nilikha ni Kalisto mula sa espiritu ng patay na albularyo at katawan ng baboy ramo. Bitbit niya ang isang sisidlang puno ng mga langaw, pulgas
at insekto ng dilim, mga nilalang na kanyang kinokontrol gamit ang sumpang mahika. Habang papalapit siya sa bukirin ni Madong, naramdaman ito agad ni Arawinda na nooy nakahiga pa rin sa banig sa loob ng kamalig. Dumarating na ang panganib. Bulong niya habang pinipilit tumayo. Si Madong, na nooy nag-aalaga ng apoy sa dapog, ay biglang nakaramdam ng kilabot. Parang may kakaibang amoy, wika niya. Parang bulok na lamang loob. Sumilip siya sa labas. Tahimik. Pero mula sa kakahuyan, nakita niya ang isang aninong gumagapang. May mahaba at matutulis na kuko at mula sa katawan ay lumilipad ang mga insekto. "Arawinda!" sigaw niya. "May halimaw." Biglang nagliwanag ang kamay ni Madong. Napalingon siya sa palad niya. Ang liwanag ay parang apoy, ngunit hindi mainit. Pinulot niya ang kanyang itak at sa di niya may paliwanag na dahilan, ang itak ay tila sinipsip ng liwanag at kumintab na tila pilak. "Hindi ka na basta tao, Madong," sabi ni Arawinda. "Ang liwanag sa loob mo'y unti-unti nang nagigising." Biglang sumugod si Salimbao. Mabilis. May tunog ang kanyang galaw na tila huni ng libu-libong langaw. Isang hampas ang ibinigay niya at muntik nang tamaan si Madong sa muka. Pero nakailag si Madong at sa unang pagkakataon pinakawalan niya ang isang hiwa ng liwanag gamit ang kanyang itak. Isang kakaibang hampas na dumiretso sa dibdib ng halimaw. Sigaw ni Salimbao habang umatras. Nagulat si Madong sa kanyang nagawa. Hindi nagtagal, pinalipad ng halimaw ang kanyang mga langaw, libo-libong insektong itim, tila usok na may buhay. Bumalot ang mga ito kay Madong. Hindi siya makahinga, hindi makakilos. "Madong!" sigaw ni Arawinda, sabay bitaw ng hininga at isang bulong ng salitang diwata. "Bantay kalikasan, gisingin ang alon ng hangin." Mula sa paligid, bumalot ang isang malakas na ihip ng hangin na tila buhawi. Tinangay nito ang mga langaw at insekto. Nahulog sa lupa si Salimbao, lupaypay at hindi makakilos. Lumapit si Madong, hawak ang kumikislap na itak at tumitig sa mambabarang. "Sabihin mo kay Kalisto," bulong niya. "Hindi ako natatakot sa kanya." Isang huling hiwa. At ang katawan ni Salimbao ay naging abo, tinangay ng hangin. Tahimik na ulit ang gabi. Humihingal si Madong. Nilapitan siya ni Arawinda at pinahiran ng halamang gamot ang ilang sugat niya. "Isa pa lang yon," wika ng diwata. "May darating pang mas malalakas. Kaya't simulan mo na ang paghahanap sa 3 bantay." Napatitig si Madong sa malayo. "Kung ito na ang landas na tinatahak ko, hindi na ako aatras." Kinabukasan, maagang gumayak si Madong. Sa bitbit niyang bayong ay may lamang kaunting tuyo, mais at binalot na bigas. Baon niya sa paglalakbay. Sa kanyang baywang ay nakakabit ang itak na ngayoy may kakaibang kinang. Sa tabi niya, si Arawinda ay muling naganyong puting kabayong may pakpak, bagamat tila hindi pa ganap na malakas. "Hindi mo na ako madadala, Arawinda?" tanong ni Madong. "Ang lakas ko'y hindi pa ganap na bumabalik. Ngunit gabay ko'y makakarating sa iyong diwa. Hanapin mo ang matandang aso ng kanluran. Siya ang tagapangalaga ng instinktong hayop, ang unang sangkap ng kapangyarihang ipinagkaloob ng kalikasan." Lumakad si Madong pakanluran kung saan matatagpuan ang Bundok Katalonan, isang masukal na lugar na tinitirhan ng mga mailap na hayop at nilalang ng gabi. Sa daan, ilang tao ang kanyang nadaanan. May ilang lumalapit at nagtatanong, "Madong, totoo bang nakita ka raw sa gubat kasama ang isang puting kabayo?" Ngunit ngumiti lang si Madong at nagpatuloy. Ayaw niyang madamay ang iba. Ito'y laban na siya lamang ang dapat humarap. Pagdating niya sa paanan ng bundok, nagsimulang magdilim ang langit. Umambon. Sa ilalim ng isang punong balete, nagkubli siya. Doon niya narinig ang isang mahinang ungol. Sa kanyang harapan,
May isang matandang asong puti, payat, nanginginig, at may isang mata na tila may lalim na di maipaliwanag. "Huwag kang lalapit," sabi ng tinig. Ngunit ang bibig ng aso ay hindi gumagalaw. Sa halip, ang tinig ay tila diretso sa kanyang isip. "Ikaw ba ang bantay?" tanong ni Madong. "Kung ikaw ay nagmula sa diwata, batid mo ang sagot," tugon ng aso. Lumapit si Madong. "Ako si Madong, anak ng isang albularyong minahal ng kalikasan at tagapagdala ng liwanag ng hangin. Hinahanap ko ang basbas mo." Tahimik ang paligid. Pagdakay umihip ang malakas na hangin. Tumayo ang aso at sa isang iglap, tila lumaki ang katawan nito. Naging isang dambuhalang puting asong may balahibong pilak at matang may apoy. "Bago mo makuha ang aking basbas, kailangan mong patunayan na di ka alipin ng takot." Biglang nagdilim ang paligid. Umangat ang lupa at mula sa anino'y lumitaw ang tatlong nilalang, isang ahas na may paa, isang buwitreng may mata ng tao, at isang aninong walang mukha. "Labanan mo sila gamit ang puso at tapang," sabi ng aso. Wala na ring panahon para mag-isip si Madong. Hinarap niya ang tatlong nilalang. Ang itak niya ay nagliwanag at bawat hampas ay may kasamang alingaw-ngaw ng hangin. Sa gitna ng laban, narinig niya ang tinig ng aso. "Hindi sapat ang tapang. Dapat kang kumilos na parang hayop. Matalas, mabilis, marunong dumama." Pumikit si Madong sa isang iglap. Hinayaan niyang gumalaw ang kanyang katawan ayon sa pakiramdam. Umiwas siya sa atake ng buwitre. Tinusok niya ang ahas sa lalamunan at inambahan ng anino sa dibdib. Isa-isang gumuho ang mga kalaban. Pagmulat niya, nawala ang dilim. Nasa harap niya ulit ang matandang asong payat. "Taglay mo ang puso ng mandirigmang hayop," wika ng aso. "Ipinagkakaloob ko sa iyo ang basbas ng instingto." Hinipa ng aso si Madong sa noo. Sa iglap na iyon may liwanag na sumiklab sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tumitibok na lakas. Mas maliksi, mas matalas ang pandinig, at mas mabilis ang reflexes. "Ngayon, pumunta ka na sa silangan. Doon naghihintay ang batang puno." Mula sa kanluran, tinahak ni Madong ang daan patungong silangan, kung saan ang araw ay sumisikat at kung saan ayon kay Arawinda, matatagpuan ng batang puno ang pangalawang bantay. Siya raw ang tagapag-ingat ng lakas ng kalikasan, ang ugat ng buhay na bumubuhay sa lahat ng halaman, hayop at nilalang sa ibabaw ng lupa. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng bundok, napansin niyang kahit anong tuyot ng paligid, tila lumalago ang damo at bulaklak sa bawat yapak niya. Ramdam niya ang lakas mula sa basbas ng matandang aso. Mas maliksi siya, mas alerto, at tila nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan ng kanyang katawan sa paligid. Ngunit sa silangan, hindi kalaban ang una niyang hinarap, kundi isang pangkat ng magsasakang inuusig. "Ay, wag niyo po kami saktan. Wala po kaming agimat," sigaw ng isang matandang babae habang pinapalo ng kawal na may itim na albularyong tatak sa noo. May 3 kawal na may puting maskara at may bitbit na baston na may mga palamuti ng buto at balahibo. Sa kanilang tabi, may isang mambabarang na babae. Bata, maganda, ngunit malamig ang mata. Siya si Saria, isa sa mga alagad ni Kalisto. Pinilit ni Madong na hindi lumusob agad. Pinagmasdan niya kung ano ang nangyayari. "Panginoong Kalisto," sabi ng mambabarang, "ay nangangailangan ng alay. Isa sa inyo ang dadalhin ko ngayon upang maging ugat ng panibagong espiritong mambabarang." "Hindi niyo kami kayang pilitin," sigaw ng matanda kahit nanginginig. Ngunit itinaas ni Saria ang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang pulang usok na pumasok sa ilong ng matanda. Napaubo ito at unti-unting nagkikisay. Dito na hindi nakatiis si Madong. Lumundag siya mula sa talahiban at sa isang iglap ay tinaga ang isa sa mga kawal.
Bumagsak ito na parang pinutol ang koneksyon ng kanyang kaluluwa sa katawan. "Ano ka?" Sigaw ng isa pa, ngunit bago ito makakilos ay tinamaan na ito ng hampas sa dibdib. Biglang napatingin si Saria. Nagiba ang anyo ng kanyang mga mata, naging pulat may apoy. "Ikaw si Madong, ang hinirang. Bitawan mo ang mga taong yan," ani Madong. "Hindi sila alay. Mga magsasaka sila. Kapatid ko sila sa lupa." Ngunit ngumiti lamang si Saria. "Kung ganon, ikaw ang magiging alay." Biglang sumulpot mula sa lupa ang mga ugat na itim, bumalot sa mga paa ni Madong. Pilit siyang hinila pababa. Umiikot ang lupa. Nagdidilim ang langit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang tinig ng isang bata. "Pag ang ugat ay bumabalot sa mabuti, ito'y aking pinutol." At biglang, mula sa lupa, umusbong ang isang batang puno. Isang nilalang na kalahating kahoy, kalahating tao, may malabarkong balat at may matang kasing lalin ng balon. "Batang puno," bulong ni Madong. Lumapit ito at itinaas ang kamay. Mula sa kanyang palad ay tumubo ang maliliit na sanga na parang sibat. Tinuhog ang mga ugat na itim at naputol ang mga ito. "Hindi mo siya madadala, Saria," wika ng batang puno. "Sa akin ay binigyan siya ng karapatang magbitbit ng lakas ng kalikasan." Nagmura si Saria. Lumipad siya patalikod at nawala sa ulap ng alikabok. Napatingin ang batang puno. Sa masukal at madilim na gubat ng Kalansay, kung saan bihirang mga has pumasok ang tao dahil sa mga alamat ng mga maligno, tiwata at halimaw, naninirahan ng isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya o lohika. Isang puting kabayong may pakpak. Maputi ito na tila niebe sa taglamig, at ang mga pakpak nito'y parang yari sa pinong balahibong pilak. Sinasabing ito'y hindi lamang isang kabayo, kundi isang bantay ng kalikasan. Isang nilalang na ipinadala ng mga diwata upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kabutihan at kasamaan sa paligid ng gubat. Samantala, sa isang baryong malapit sa gilid ng gubat, nakatira si Madong, isang magsasakang kilala sa kanyang sipag, tapang, at kabutihang loob. Hindi siya mayaman. Ang kanyang lupa'y maliit, ang kubo'y luma, at ang kanyang kaibigan ay isang tandang na si Kulot at isang matandang kalabaw na si Berto. Si Madong ay ulila na sa magulang at walang pamilya. Bata pa lamang siya'y naulila na dahil sa salot na kumitil sa halos kalahati ng mga tao sa kanilang baryo. Mula noon, ang kanyang buhay ay umikot sa pagsasaka, paghuhukay ng lupa, pagtatanim ng palay, at pakikipagkapwa-tao. Pero sa kabilang dulo ng baryo ay may isang albularyong kilala sa pangalang Mang Kalisto. Noon, siya'y iginagalang bilang manggagamot at tagapagpagaling. Ngunit dumating ang panahon na tila nagbago siya. Hindi lamang siya basta nagpapagaling ngayon, kundi gumagamit na ng mga barang, kulam, at itim na mahika upang kontrolin ng mga tao. Ang kanyang mga tinulungan ay tila nagkakasakit muli, mas malala pa. Sinasabing siya'y may itim na libro ng pangkukulam at isang palayok ng dugo na ginagamit sa kanyang ritual. Lahat ng iyon ay pinabulaanan niya sa harap ng tao, ngunit alam ng ilan sa mga matatanda sa baryo na siya'y nagiging sakim sa kapangyarihan. Isang gabi, habang pauwi si Madong mula sa sakahan, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa itaas ng gubat. Ang liwanag ay kumikislap na tila buwan na nagpakpak. Napahinto siya. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang isang anino ng kabayong may pakpak na lumilipad sa ere. Humahawi sa mga ulap bago ito biglang bumagsak sa gitna ng gubat. Nabahala si Madong. "Diyos ko, anong nilalang iyon?" Sa kabila ng takot, nagpasya siyang puntahan ng lugar kung saan bumagsak ang kabayong may pakpak.
Dala ang kanyang itak at lamparang degas. Tinahak niya ang masukal na daan patungong gubat. Tahimik. Tila patay ang paligid. Naroon ang malamig na simoy ng hangin, ang amoy ng tuyong dahon, at ang mga matang tila nakamasid mula sa dilim. Sa isang maliit na clearing, natagpuan niya ang nilalang. Nakahandusay ito. May sugat sa pakpak at tila nang hihina. Isa kang engkanto? Bulong ni Madong habang dahan-dahang lumapit. Napatingin ang kabayo sa kanya. Matalim ang mata nito, ngunit hindi galit. May lungkot at tila pagmamakaawa. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, naunawaan ni Madong ang nilalang, hindi sa salita, kundi sa damdamin. May masamang albularyong nagpapakawala ng kadiliman. Kailangan kita, wika ng kabayo sa kanyang isip, gamit ang isipang telepatiko. Nagulat si Madong, ngunit hindi siya umurong. Anong kailangan kong gawin? Nagliwanag ang isang bahagi ng pakpak ng kabayo at biglang isang liwanag na mala espiritu ang pumasok sa dibdib ni Madong. Napahawak siya sa kanyang puso. Init, lakas, liwanag. Simula ngayon, ikaw na ang magiging tagapagtanggol ng kalikasan. Ang laban mo ay laban ko. Sa kalayuan, mula sa mataas na bundok, isang anino ang nakamasid. Si Mang Kalisto, hawak-hawak ang kanyang itim na baston, at sa kanyang tabi ay isang garapon ng lumulutang na mata. Nahanap mo na pala ang kabayo, Madong, pero hindi mo pa alam ang tunay na kapangyarihan niyan. At oras na mabuo ko ang ritual, ako na ang magiging hari ng buhay at kamatayan sa buong baryo. Dinala ni Madong ang sugatang kabayong may pakpak sa kanyang lumang kamalig sa likod ng bukirin. Ginamit niya ang mga halamang gamot na iniwan ng kanyang namayapang ina. Isang simpleng albularyo noon na may mabuting puso upang gamutin ang sugat ng nilalang. Habang ginagamot niya ito, biglang lumiwanag ang katawan ng kabayo. Unti-unti, nagbago ito ng anyo mula sa isang kabayong may pakpak, naging isang babaeng diwata na may puting buhok, balat na tila kristal at mata na tila may mga bituin sa loob. Napaatras si Madong sa gulat. Ano ka ba talaga? Ngumiti ang diwata. Ako si Arawinda, tagapangalaga ng kalikasan at espiritu ng hangin. Ang anyo kong kabayo ay aking anyong pandigma. Ngunit ngayon, ako'y sugatan at humihina. Bakit ka napunta sa gubat na iyon? Tanong ni Madong habang inaaplayan ng langis ang kanyang sugat. Dahil sa isang ritual ng kadiliman na isinagawa ni Kalisto, pinilit niyang buksan ang pusod ng lupa, isang lihim na hukay sa ilalim ng gubat na pinagtataguan ng itim na kapangyarihan. Sa tuwing binubuksan ito, naaapektuhan ang lahat ng nilalang ng kalikasan, maging ang mga espiritu tulad ko. Napalunok si Madong. Hindi siya sanay sa mga ganitong usapan, mga diwata, ritual, kadiliman. Sanay lamang siya sa pagsasaka at pagkumpuni ng bakod. Bakit mo ako pinili? Tanong niya. Dahil ang puso mo'y malinis at wala kang pagnanasa sa kapangyarihan. Kailangan ng kalikasan ng mandirigmang may lakas, tapang at puso. Ikaw lang ang may balanse ng tatlong iyon. Natahimik si Madong. Kahit papaano, may pagdududa pa rin siya sa sarili. Isa lang siyang ordinaryong magsasaka, pero napatingin siya sa kanyang kamay. Kanina lang, nang haplusin niya ang pakpak ng diwata, nagliwanag ang kanyang palad. May iniwan akong binhi ng liwanag sa iyong katawan. Dagdag ni Arawinda. Sa tamang panahon, ito'y tutubo at magiging iyong sandata. Sa labas ng kamalig, napansin niyang hindi na normal ang paligid. Ang mga tanim sa palayan ay tila nalalanta kahit walang tagtuyot. Ang mga uwak ay tila nananahimik. Ang tubig sa irigasyon ay biglang bumagal ang agos. May epekto na ang ginawa ni Kalisto, sabi ni Arawinda. Bago magbilog ang buwan sa ikatlong gabi,
kailangang matigil ang kanyang ritual. Kapag nabuksan niya ng buo ang pusod ng lupa, mapupuno ang baryo ng salot at pagkamatay. Anong dapat kong gawin? Hanapin mo ang 3 bantay ng sangkap ng kalikasan, ang matandang aso sa kanluran, ang batang puno sa silangan, at ang buwitre sa tugatog ng timog. Kailangan mo ang kanilang basbas upang mabuo ang iyong kapangyarihan. Ngunit mag-ingat ka, si Kalisto ay may mga mata kahit sa anino. Samantala, sa malayong kuweba, si Kalisto ay nakapwesto sa altar. Sa harap niya ay isang itim na mangkok, puno ng dugo ng paniki at balahibo ng uwak. Dumadami na ang kapangyarihan ko, bulong niya. At ang kabayong diwata ay sugatan na, pero bakit biglang may liwanag sa baryo? Sino ang... Inilabas niya ang isang mahiwagang salamin. Doon ay nakita niya si Madong. May hawak na liwanag sa palad, at sa tabi ay ang diwata. Siya pala ang magiging balakid ko. Napangisi si Kalisto. Panahon na para ipadala ang aking unang mambabarang. Gabi. Tahimik ang buong baryo ng Kalansay. Ang mga tao'y nasa kani-kanilang bahay, nagsasara ng bintana at pinto dahil ramdam nila ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid, lamig na tila galing sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng dilim, may isang nilalang na gumagapang sa lupa, nakasuot ng itim na balabal, at ang mga mata ay pulang-pula na parang nagbabagang uling. Ito si Salimbao, ang unang mambabarang na nilikha ni Kalisto mula sa espiritu ng patay na albularyo at katawan ng baboy ramo. Bitbit niya ang isang sisidlang puno ng mga langaw, pulgas at insekto ng dilim, mga nilalang na kanyang kinokontrol gamit ang sumpang mahika. Habang papalapit siya sa bukirin ni Madong, naramdaman ito agad ni Arawinda na nooy nakahiga pa rin sa banig sa loob ng kamalig. Dumarating na ang panganib. Bulong niya habang pinipilit tumayo. Si Madong, na nooy nag-aalaga ng apoy sa dapog, ay biglang nakaramdam ng kilabot. Parang may kakaibang amoy, wika niya. Parang bulok na lamang loob. Sumilip siya sa labas. Tahimik, pero mula sa kakahuyan, nakita niya ang isang aninong gumagapang. May mahaba at matutulis na kuko, at mula sa katawan ay lumilipad ang mga insekto. "Arawinda!" sigaw niya. "May halimaw!" Biglang nagliwanag ang kamay ni Madong. Napalingon siya sa palad niya. Ang liwanag ay parang apoy, ngunit hindi mainit. Pinulot niya ang kanyang itak, at sa di niya may paliwanag na dahilan, ang itak ay tila sinipsip ng liwanag at kumintab na tila pilak. "Hindi ka na basta tao, Madong," sabi ni Arawinda. "Ang liwanag sa loob mo'y unti-unti nang nagigising." Biglang sumugod si Salimbao. Mabilis. May tunog ang kanyang galaw na tila huni ng libu-libong langaw. Isang hampas ang ibinigay niya at muntik nang tamaan si Madong sa muka. Pero nakailag si Madong at sa unang pagkakataon pinakawalan niya ang isang hiwa ng liwanag gamit ang kanyang itak. Isang kakaibang hampas na dumiretso sa dibdib ng halimaw. Sigaw ni Salimbao habang umatras. Nagulat si Madong sa kanyang nagawa. Hindi nagtagal, pinalipad ng halimaw ang kanyang mga langaw, libo-libong insektong itim, tila usok na may buhay. Bumalot ang mga ito kay Madong. Hindi siya makahinga, hindi makakilos. "Madong!" sigaw ni Arawinda, sabay bitaw ng hininga at isang bulong ng salitang diwata. "Bantay kalikasan, gisingin ang alon ng hangin." Mula sa paligid, bumalot ang isang malakas na ihip ng hangin na tila buhawi. Tinangay nito ang mga langaw at insekto. Nahulog sa lupa si Salimbao, lupaypay at hindi makakilos. Lumapit si Madong, hawak ang kumikislap na itak at tumitig sa mambabarang. "Sabihin mo kay Kalisto," bulong niya. "Hindi ako natatakot sa kanya." Isang huling hiwa, at ang katawan ni Salimbao ay naging abo.
tinangay ng hangin. Tahimik na ulit ang gabi. Humihingal si Madong. Nilapitan siya ni Arawinda at pinahiran ng halamang gamot ang ilang sugat niya. Isa pa lang yon, wika ng Diwata. May darating pang mas malalakas. Kaya't simulan mo na ang paghahanap sa 3 bantay. Napatitig si Madong sa malayo. Kung ito na ang landas na tinatahak ko, hindi na ako aatras. Kinabukasan, maagang gumayak si Madong. Sa bitbit niyang bayong ay may lamang kaunting tuyo, mais at binalot na bigas. Baon niya sa paglalakbay. Sa kanyang baywang ay nakakabit ang itak na ngayoy may kakaibang kinang. Sa tabi niya, si Arawinda ay muling naganyong puting kabayong may pakpak, bagamat tila hindi pa ganap na malakas. Hindi mo na ako madadala, Arawinda? Tanong ni Madong. Ang lakas ko'y hindi pa ganap na bumabalik. Ngunit gabay ko'y makakarating sa iyong diwa. Hanapin mo ang matandang aso ng kanluran. Siya ang tagapangalaga ng instinktong hayop, ang unang sangkap ng kapangyarihang ipinagkaloob ng kalikasan. Lumakad si Madong pakanluran kung saan matatagpuan ang Bundok Katalonan, isang masukal na lugar na tinitirhan ng mga mailap na hayop at nilalang ng gabi. Sa daan, ilang tao ang kanyang nadaanan. May ilang lumalapit at nagtatanong, Madong, totoo bang nakita ka raw sa gubat kasama ang isang puting kabayo? Ngunit ngumiti lang si Madong at nagpatuloy. Ayaw niyang madamay ang iba. Ito'y laban na siya lamang ang dapat humarap. Pagdating niya sa paanan ng bundok, nagsimulang magdilim ang langit. Umambon. Sa ilalim ng isang punong balete, nagkubli siya. Doon niya narinig ang isang mahinang ungol. Sa kanyang harapan, may isang matandang asong puti, payat, nanginginig, at may isang mata na tila may lalim na di maipaliwanag. Huwag kang lalapit, sabi ng tinig. Ngunit ang bibig ng aso ay hindi gumagalaw. Sa halip, ang tinig ay tila diretso sa kanyang isip. Ikaw ba ang bantay? Tanong ni Madong. Kung ikaw ay nagmula sa Diwata, batid mo ang sagot, tugon ng aso. Lumapit si Madong. Ako si Madong, anak ng isang albularyong minahal ng kalikasan at tagapagdala ng liwanag ng hangin. Hinahanap ko ang basbas mo. Tahimik ang paligid. Pagdakay umihip ang malakas na hangin. Tumayo ang aso at sa isang iglap, tila lumaki ang katawan nito. Naging isang dambuhalang puting asong may balahibong pilak at matang may apoy. Bago mo makuha ang aking basbas, kailangan mong patunayan na di ka alipin ng takot. Biglang nagdilim ang paligid. Umangat ang lupa at mula sa anino'y lumitaw ang 3 nilalang, isang ahas na may paa, isang buwitreng may mata ng tao at isang aninong walang mukha. Labanan mo sila gamit ang puso at tapang, sabi ng aso. Wala na ring panahon para mag-isip si Madong. Hinarap niya ang 3 nilalang. Ang itak niya ay nagliwanag at bawat hampas ay may kasamang alingaw-ngaw ng hangin. Sa gitna ng laban, narinig niya ang tinig ng aso. Hindi sapat ang tapang. Dapat kang kumilos na parang hayop, matalas, mabilis, marunong dumama. Pumikit si Madong sa isang iglap. Hinayaan niyang gumalaw ang kanyang katawan ayon sa pakiramdam. Umiwas siya sa atake ng buwitre. Tinusok niya ang ahas sa lalamunan at inambahan ng anino sa dibdib. Isa-isang gumuho ang mga kalaban. Pagmulat niya, nawala ang dilim. Nasa harap niya ulit ang matandang asong payat. Taglay mo ang puso ng mandirigmang hayop, wika ng aso. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang basbas ng instingto. Hinipa ng aso si Madong sa noo. Sa iglap na iyon may liwanag na sumiklab sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang tumitibok na lakas. Mas maliksi, mas matalas ang pandinig, at mas mabilis ang reflexes. Ngayon, pumunta ka na sa silangan. Doon naghihintay ang batang puno. Mula sa kanluran, tinahak ni Madong ang daan patungong silangan kung saan ang araw ay sumisikat
at kung saan ayon kay Arawinda, matatagpuan ng batang puno ang pangalawang bantay. Siya raw ang tagapag-ingat ng lakas ng kalikasan, ang ugat ng buhay na bumubuhay sa lahat ng halaman, hayop at nilalang sa ibabaw ng lupa. Habang siya ay naglalakad sa gilid ng bundok, napansin niyang kahit anong tuyot ng paligid, tila lumalago ang damo at bulaklak sa bawat yapak niya. Ramdam niya ang lakas mula sa basbas ng matandang aso. Mas maliksi siya, mas alerto, at tila nagkakaroon ng pakikipag-ugnayan ng kanyang katawan sa paligid. Ngunit sa silangan, hindi kalaban ang una niyang hinarap, kundi isang pangkat ng magsasakang inuusig. "Ay, wag niyo po kami saktan. Wala po kaming agimat," sigaw ng isang matandang babae habang pinapalo ng kawal na may itim na albularyong tatak sa noo. May 3 kawal na may puting maskara at may bitbit na baston na may mga palamuti ng buto at balahibo. Sa kanilang tabi, may isang mambabarang na babae. Bata, maganda, ngunit malamig ang mata. Siya si Saria, isa sa mga alagad ni Kalisto. Pinilit ni Madong na hindi lumusob agad. Pinagmasdan niya kung ano ang nangyayari. "Panginoong Kalisto," sabi ng mambabarang, "ay nangangailangan ng alay. Isa sa inyo ang dadalhin ko ngayon upang maging ugat ng panibagong espiritong mambabarang." "Hindi niyo kami kayang pilitin," sigaw ng matanda kahit nanginginig. Ngunit itinaas ni Saria ang kamay at mula sa kanyang palad ay lumabas ang pulang usok na pumasok sa ilong ng matanda. Napaubo ito at unti-unting nagkikisay. Dito na hindi nakatiis si Madong. Lumundag siya mula sa talahiban at sa isang iglap ay tinaga ang isa sa mga kawal. Bumagsak ito na parang pinutol ang koneksyon ng kanyang kaluluwa sa katawan. "Ano ka?" sigaw ng isa pa. Ngunit bago ito makakilos ay tinamaan na ito ng hampas sa dibdib. Biglang napatingin si Saria. Nagiba ang anyo ng kanyang mga mata, naging pulat may apoy. "Ikaw si Madong, ang hinirang. Bitawan mo ang mga taong yan," ani Madong. "Hindi sila alay. Mga magsasaka sila. Kapatid ko sila sa lupa." Ngunit ngumiti lamang si Saria. "Kung ganon, ikaw ang magiging alay." Biglang sumulpot mula sa lupa ang mga ugat na itim, bumalot sa mga paa ni Madong. Pilit siyang hinila pababa. Umiikot ang lupa. Nagdidilim ang langit. Sa gitna ng kanyang paghihirap, narinig niya ang tinig ng isang bata. "Pag ang ugat ay bumabalot sa mabuti, ito'y aking pinutol." At biglang, mula sa lupa, umusbong ang isang batang puno. Isang nilalang na kalahating kahoy, kalahating tao. May malabarkong balat at may matang kasing lalin ng balon. "Batang puno," bulong ni Madong. Lumapit ito at itinaas ang kamay. Mula sa kanyang palad ay tumubo ang maliliit na sanga na parang sibat. Tinuhog ang mga ugat na itim at naputol ang mga ito. "Hindi mo siya madadala, Saria," wika ng batang puno. "Sa akin ay binigyan siya ng karapatang magbitbit ng lakas ng kalikasan." Nagmura si Saria. Lumipad siya patalikod at nawala sa ulap ng alikabok. Napatingin ang batang puno kay Madong. "Marami ka pang haharapin, ngunit ngayon, tanggapin mo ang basbas ko." Lumapit siya kay Madong at sa pagyakap ng kanyang mga sangang braso, may liwanag na sumiklab sa lupa. Tumubo ang mga halamang gamot. Ang tuyong damoy naging berde at may gatas na likido ang umagos sa ilalim ng balat ni Madong. Malamig, ngunit puno ng lakas. Ito ang gahom ng ugat, kapangyarihang nagmumula sa buhay. Gamitin ito hindi upang sumira, kundi upang magsanggalang. Tumango si Madong. "Pupunta na ako sa hilaga." Ang hangin ng hilaga ay malamig at mabagsik. Habang binabagtas ni Madong ang landas paakyat sa batuhang talampas, naroon ang kakaibang katahimikan. Tila lahat ng ibon at hayop
ay biglang tumigil sa paghuni. Ang kanyang mga paay mabibigat, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng enerhiyang humahalo sa hangin. Ramdam niyang may nilalang na nagmamasid, hindi sa anyo ng tao, kundi sa anyo ng hangin mismo. Sa gitna ng talampas ay may matandang dambuhalang batong may mga ukit na alon. Nang lapitan niya ito, biglang lumamig ang paligid. Umikot ang hangin at sa gitna ng alingasngas ay lumitaw ang isang nilalang. Isang babaeng ulap na may mahahabang buhok na sumasabay sa ihip. Puting-puti ang balat at may matang malamig gaya ng yelo. Ako si Amihan, tagapangalaga ng hangin ng Hilaga, wika nito. Ako ang humuhubog sa mga pangitain. Ako ang bumubulong sa isip ng mga mapanlikha. Tumango si Madong. Hinihiling ko ang iyong basbas. Hindi madali ang hingi ng basbas ng hangin, anya. Kailangan mong harapin ang iyong pinakatinatagong takot, ang anino ng iyong pagkatao. Mula sa ulap sa likuran ng babae, unti-unting nabuo ang isang nilalang na kapareho ni Madong. Pareho ng anyo, damit at bitbit na itak, ngunit ang mga matay itim at ang mukay may bahid ng puot at inggit. Ako ang ikaw. Kung ikaw ay naging sakim, sabi ng nilalang. Ako ang Madong na yumuko sa tukso ng kapangyarihan, na sumama kay Kalisto upang mapalitan ang mga matatanda, upang pamunuan ang mundo. Nabitawan ni Madong ang itak sa pagkabigla, ngunit narinig niyang muli ang tinig ni Arawinda sa isip. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang tanggapin ang iyong kahinaan. Kinuha ni Madong ang itak, huminga ng malalim at humarap sa anino. Hindi sila agad naglaban, sa halip, nagtinginan. Ang aninong Madong ay biglang tumawa. Kung ganon, kilala mo ako. Hindi kita ikinakaila, ani Madong. Pero hindi ikaw ang pipiliin kong maging ako. Doon na sumugod ang anino, mabilis ang mga galaw, halos hindi makita. Ngunit bawat atake ay napipigilan ni Madong, hindi sa lakas, kundi sa talim ng pakiramdam, sa disiplina at sa paninindigan. Sa huli, hinawakan niya ang pulso ng anino at nagsalita. Maaari kang mabuhay sa loob ko, ngunit hindi ikaw ang mamumuno sa akin. At sa iglap na iyon, ang anino'y naging abo, tinangay ng ihip ng hangin. Lumapit si Amihan at ngumiti. Nagtagumpay ka, Madong. Taglay mo na ngayon ang basbas ng alingasngas, ang ginhawa ng pag-iisip, ang kakayahang makarinig ng bulong ng hinaharap, at ang bilis ng hangin sa pag-iwas. Hinipan ni Amihan ang noo ni Madong at nagliwanag ang kanyang mga mata sa puting ulap. Ngayon, wika niya, isa na lang. Sa timog. Ang pusong apoy. Ang timog ay hindi basta-bastang lupain. Ito'y tinatawag ng matatanda bilang apoy ilaya, isang lugar na binabantayan ng apoy sa ilalim ng lupa. Habang papalapit si Madong sa timog, ramdam niya ang pag-init ng hangin at ang bawat hakbang sa lupay tila may mumunting panginginig, parang may galit sa kailaliman. Ilang oras pa ang lumipas bago siya nakarating sa gitna ng isang tuyot na kapatagan na pinapalibutan ng mga batong pula. Sa gitna nito, may isang malaking hukay na may usok na tumatakas. Doon, naghihintay ang isang nilalang, isang matandang lalaking may pulang balat, may apoy sa mata, at may malaking sibat na naglalagablab. Ako si Bantog, ang tagapangalaga ng apoy. Anong sadya mo rito, magsasaka? Tumindig si Madong at sumagot. Nais kong hingin ang iyong basbas upang labanan si Kalisto at ang kanyang kasamaan. Ngumisi si Bantog. Hindi lahat ng humihingi ay karapat-dapat. Alam mo ba kung ano ang halaga ng basbas ko? Tumango si Madong. Alam ko, kapalit nito ay ang pagdaan sa apoy ng katapatan, sa sarili, sa pangako, at sa prinsipyo. Biglang lumindol. Nagbitak ang lupa sa paligid.
Mula sa mga bitak ay lumabas ang mga aninong apoy, mga nilalang na hugis tao ngunit gawa sa liyab. Isa-isa silang lumapit kay Madong at bawat isa'y nagsasalita ng tukso. Bitawan mo ang iyong misyon. Ano bang silbi ng paglaban sa isang kapangyarihang di matitinag? Sumama ka na lang sa amin. Tutulungan ka naming maging makapangyarihan, higit pa sa mga tagapangalaga. Walang halaga ang kabutihan kung ang mundo ay ayaw nito. Habang sumisigaw ang mga aninong apoy, nararamdaman ni Madong ang pag-init ng kanyang katawan, parang sinusunog ng sariling pagdududa. Nalalabo ang kanyang paningin. Napaluhod siya sa lupa. Ngunit naalala niya ang mukha ni Arawinda, ang batang puno at ang mga magsasakang iniligtas niya. Naalala niya ang puting kabayo na may pakpak, ang mga araw ng gutom, hirap at ang kanyang ama at inang pumanaw sa ilalim ng kamay ng kasakiman. Tumayo siya kahit nanginginig. Sumigaw siya, ang apoy ay hindi para sa kasamaan. Ginagamit ito upang magluto ng pagkain, magpainit ng bahay at magbigay liwanag. Hindi ko kayo papayagang gamitin ito para sa pagwasak. Sa kanyang puso, may apoy ring sumiklab, hindi ang apoy ng poot, kundi ng paninindigan. Tumindig siya sa gitna ng mga nilalang at sa isang iglap, nagliwanag ang katawan ni Madong. Napaatras ang mga aninong apoy at unti-unting naglaho hanggang ang kapatagan ay naging tahimik muli. Tumawa si Bantog, malakas at puno ng paggalang. Taglay mo na ngayon ang pusong apoy ng Timog, Madong. Ngayon, ang iyong dibdib ay hindi na basta masasugatan. Sa oras ng digmaan, ang iyong puso ang magiging sulo ng pag-asa. Dumampi ang dulo ng naglalagablab na sibat sa balikat ni Madong. At ang apoy ay pumasok sa kanyang laman. Hindi nanunog, kundi nagbibigay lakas. Handa ka na, wika ni Bantog. Ang susunod mong lakbayin ay ang puso ng gubat kung saan nagtatago ang kalaban. Sa wakas ay nalalapit na si Madong sa katapusan ng kanyang pakikipagsapalaran, ang huling hakbang bago ang pagharap sa pinakamalupit na panganib. Nilakbay niya ang pinakaloob ng gubat, ang tinatawag ng matatanda bilang puso ng gubat, isang lugar na hindi basta nababalikan ng mga pumapasok. Dito, ang hangin ay mabigat, ang mga puno ay matataas, at parang mga higanting nagbabantay sa bawat nilalang. Walang ibon, walang kuliglig. Tanging ang tibok ng sariling puso ni Madong ang maririnig. Dala niya ang lakas ng apoy, ang talim ng alingasngas at ang liwanag ng sagradong kabayo. Ngunit kahit ganoon, nararamdaman niyang parang may bumabalot na malamig na anino sa paligid. Pagdating niya sa gitna ng gubat, tumambad ang isang malawak na burol at sa itaas nito ay naroon ang isang itim na altar. Puno ng mga anting-anting, bungo at mga botelyang may lamang itim na likido. Doon nakatayo si Kalisto, ang mambabarang. Madong, ani Kalisto. Aba, hindi kita inakalang makararating dito. Akala ko'y isa ka lang hampas lupang magsasaka. Hanggang sa huli, minamaliit mo ako, sagot ni Madong. Ngunit ako'y hindi na basta magsasaka. Ako'y tagapagdala ng liwanag, ng pag-asa. Ako ang bubura sa lason ng iyong kasakiman. Humalakhak si Kalisto. Lahat ng may kapangyarihan ay nauuwi sa kasakiman. Kahit ikaw, ang kaibhan lang natin, ako'y hindi mapagkunwari. Sa kanyang palad ay biglang sumulpot ang mga itim na alon, usok na may hugis ahas. Isa-isa itong gumapang sa lupa palapit kay Madong. Ngunit bago pa man siya maabot, bumaba mula sa langit ang puting kabayo na may pakpak. Sumingasing ng liwanag at nagliyab ang mga pakpak nito. Sumakay si Madong sa kabayo at sumugod pababa ng burol. Ang kanyang itak ay kumikislap sa liwanag ng araw. Tumama ang mga itim na ahas sa puting katawan ng kabayo, ngunit agad na napapawi ng liwanag. Nagbanggaan ng dalawang puwersa, liwanag at dilim, apoy at lason, hangin at usok. Ang gubat ay umuugong.
Ang mga ugat ng mga punong kahoy ay gumagalaw na parang mga braso. Ang mismong kalikasan ay naninindigan at pumapanig kay Madong. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Madong na unti-unti siyang nanghihina. Ang mga basbas ay parang unti-unting inaagaw. Napaluhod siya sa lupa. "Hindi sapat ang 3 basbas para talunin ako," sigaw ni Kalisto. Ngunit bago pa tuluyang mabuwal si Madong, may kumislap mula sa kanyang dibdib. Isang munting liwanag, parang apoy, ngunit kulay ginto. Ang kanyang puso. Sa isip niya, narinig niya ang tinig ng kanyang yumaong ina. "Madong, ang pinakamalakas mong sandata ay hindi ang agimat, kundi ang iyong puso, ang pag-ibig sa bayan, sa kapwa, at sa kalikasan." Tumindig si Madong. Sa kanyang puso'y sumabog ang gintong apoy. Hindi ito apoy na nanunog, kundi apoy na nagpapagaling, nagbibigay linaw, at nagpapalaya sa kadiliman. Sa isang iglap, sinugod niyang muli si Kalisto, at sa unang pagkakataon, nayanig ang mambabarang. Umalingaw-ngaw ang kalampagan ng mga puwersang nagsasalpukan. Liwanag laban sa dilim, alab ng puso laban sa lason ng kasakiman. Sa gitna ng puso ng gubat, nakatindig si Madong, nakasakay sa puting kabayo na may pakpak, habang si Kalisto ay bumabalot sa sarili ng itim na alon ng pangkukulam. "Sa wakas, ipinapakita mo na ang tunay mong lakas," bulong ni Kalisto habang naglalakad sa gitna ng nagliliyab na kagubatan. "Pero hindi mo pa rin ako kayang talunin. Ako ang may hawak ng ugat ng takot, ng galit, ng inggit. Lahat ng pusong marupok ay hawak ko." Ngunit sumigaw si Madong. "At ako ang tinig ng pag-asa, ang boses ng mga inaaping magsasaka, ang lakas ng mga batang uhaw sa liwanag, at ang apoy ng kalikasang hindi mo kailanman masisira." Ipinagdiwang ng buong gubat ang kanyang paninindigan. Tumindig ang mga punong dati tahimik, nagbukas ang mga ugat, ang mga dahon ay kumislap. Parang muling nabuhay ang kalikasan. Itinaas ni Madong ang kanyang itak, ang alingasngas ng katotohanan, at mula rito ay bumulwak ang liwanag na tila tubig. Tumama ito kay Kalisto, at sa unang pagkakataon, narinig sa boses ng mambabarang ang tunog ng takot. "Hindi! Hindi maaari! Ako ang may hawak ng lahat ng anting-anting. Ako ang hari ng barang. Ako ang..." Isang mabilis na tagpo. Lumipad ang kabayo, dala si Madong sa ere at bumulusok sila pababa. Ibinagsak ni Madong ang kanyang itak kasabay ng buhos ng apoy mula sa kanyang puso at tama ito sa mismong gitna ng altar ni Kalisto. Pumutok ang altar at mula sa ilalim ay lumabas ang itim na usok na nagsimulang higupin si Kalisto. Sumisigaw siya habang ang kanyang mga anting-anting ay isa-isang nababasag. Ang kanyang katawan ay nagsimulang mabiyak, ang balat ay naglalagas hanggang sa naging abo. Ang puso ng gubat ay muling tumahimik. Lumuhod si Madong, pagod, duguan, ngunit buo. Lumapit ang puting kabayo at yumuko sa kanya. Mula sa langit, lumitaw ang 3 tagapangalaga, si Dandara ng Hilaga, si Lantoy ng Silangan, at si Bantog ng Timog. "Madong," sabi nila, "natupad mo ang hindi nagawa ng marami. Ang magsaka na naging tagapagsanggalang at ang magsasaka na muling nagbalik ng balanse sa kalikasan." "Ngunit paano na ang gubat?" tanong ni Madong. "Marami pa ring sugat." Ngumiti si Dandara. "Ang kalikasan ay may kakayahang maghilom basta't may magbabantay." Lumapit ang puting kabayo at sa isang kisap mata, ang kanyang mga pakpak ay nagbukas ng liwanag na tumabon sa buong gubat. Tumubo ang mga bagong punla, bumalik ang awit ng mga ibon, at ang hangin ay muling naging sariwa. Lumipas ang 3 buwan mula nang matalo ni Madong si Kalisto sa puso ng gubat. Muling nanumbalik ang sigla sa kagubatan.
Ang mga punong dating tuyot ay muling namulaklak. Ang mga hayop na dati nagtatago ay lumabas na ng malaya. At ang tubig sa mga ilog ay muling luminaw. Tila ba nawala ang sumpa ng mambabarang. Nagbalik si Madong sa kanyang baryo at sinalubong siya ng mga taong noon ay walang tiwala sa kanya. May luha sa mata ng ilan, may yakap ng pasasalamat sa iba. Maging ang mga batang dati takot sa dilim ay nagtakbuhan sa kanyang paa, tuwang-tuwa sa kanyang pagbabalik. Si Kuya Madong ang ating tagapagligtas, sigaw ng isang matandang babae. Ngunit ngumiti lamang si Madong at umiling. Hindi ako ang tunay na bayani. Ang puso nating lahat, ang pag-asa, ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa kalikasan. Yan ang tumalo sa kasamaan. Ang puting kabayo na may pakpak ay hindi na muling nakita, ngunit tuwing may dapit hapon, may mga taong nagsasabing nakikita nila ito mula sa malayo, lumilipad sa tuktok ng gubat, parang isang paalala na naroroon pa rin ang gabay ng liwanag. Itinayo ni Madong ang isang bahay albularyo at punlaan ng kagubatan sa kanilang baryo. Tinuruan niya ang mga kabataan kung paano gumamit ng halamang gamot, paano pakinggan ang kalikasan, at paano ipagtanggol ang kabutihan. Hindi na rin muli nakita o narinig ang mga tagasunod ni Kalisto. Sinasabing, ang ilan sa kanila ay nagsisi at lumapit kay Madong upang matutong gumamot imbes na manakit. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng buwan, tumingala si Madong at tahimik na nagdasal. Sa kanyang puso, naroon pa rin ang apoy, hindi na para sa digmaan kundi para sa paggabay. Sa bawat gubat may lihim, sa bawat lihim may bantay, at sa puso ng bawat magsasaka, naroroon ang tunay na kapangyarihan. At sa malayo, isang puting aninong may pakpak ang dumaos-dos sa ulap, at unti-unting naglaho sa sinag ng buwan. Wakas,